Good evening everyone. Magandang gabi po na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So update ulit tayo mga kapatid. Now it's November 12. So ang aking laging binabalita mga kapatid ay galing po ito kay Brother Amir Charfati. He is a Jewish Christian and isa po siya sa mga reliable na mga balita na nangyayari po dito sa bayan ng Israel. So ayan, let's keep on praying sa Israel kasi nga patuloy pa rin yung pagpadala ng mga missile ng mga Hamas and even dito po sa north part kasi po kami dito kami sa Haifa, mas malapit po kami sa Lebanon. So until now ay medyo mas dumami ng konti yung pinapadala ng mga rockets ng Hezbollah. So pero patuloy pong gumaganti yung Israel, tinitira yung mga bases ng mga Hezbollah para ma-prevent yung patuloy na pagpadala ng mga missile dito sa north part ng Israel. So patuloy niyo po kaming pray lalo na yung mga tao na nakatira dito sa Israel, especially doon sa mga border po ng Israel. So update lang po tayo mga kapatid regarding po sa mga nangyayari dito po sa Israel. Last night, sabi ko nga meron tayong nailabas natin yung video ng isang nurse doon po sa isa sa mga hospital doon sa Gaza. Sinabi niya na kinukuha ng Hamas yung mga supply, medicines, and even the fuels na pwede sanang gamitin para sa mga may karamdaman doon and may mga major operation. So gagamitin sana for medical doon sa hospital pero yun nga, sinabi niya na kinuha na ng Hamas. So last night, ayan, dahil alam ito ng mga sundalo mga kapatid, so Israel soldiers are giving their best also to protect the civilian and they are helping. So since nagpatulong na rin yung mga officials or yung mga nurses doon na evacuate sila na maayos. So, pero since na may mga critical pa rin doon na kailang operahan mga kapatid at kinuha po ng Hamas yung mga fuels doon. So, ang ginawa po ng IDF, sabi dito, IDF soldiers placed 300 liters of fuel for the Al-Shifa Hospital. So, since nalaman nila na kinuha ng Hamas yung mga fuels doon, so nag-provide mga kapatid yung IDF soldiers para matulungan yung mga may karamdaman doon at kailangan ng urgent operation. So IDF provided 300 liters of diesel for urgent medical purposes in Shifa Hospital. So 'di ba yung nurse nung nakaraan sa video kasi kailangan niyang tulungan yung bata nagkaroon ng fracture, broken, kailangan talaga ng medicine and kailangan ng fuel lalo na sa mga gamit doon sa hospital. So sabi dito last night, ayan, it is November 11 or November 10. Sabi diyan, the IDF coordinated to transfer diesel fuel for urgent medical use to Shifa Hospital and then early in the morning, an IDF force arrived near the hospital and placed 300 liters of diesel fuel for urgent medical purposes. The IDF received evidence that Hamas officials prevented the hospital from receiving the fuel. So talagang kahit na nagpo-provide na yung Israel, andun pa rin yung mga Hamas to prevent these things to happen. So, ayan, tignan natin mga kapatid yung nangyari last night sa pag-send ng Israel. So, ito po yung mga Israel soldiers. So, ayan, yan po yung mga fuels na dinala na 300 liters to provide or para gamitin ng mga nurses, doctors doon sa Shifa Hospital since kinuha na po ng Hamas yung mga fuels doon. So kung titignan natin, makikita natin that Israel don't want civilian to be involved on this fight. They care for civilians. Alam naman nila na mga civilian doon nagdadamay lang sila dahil gusto silang idamay ng Hamas. So Israel are giving their best to protect these people. And then mga kapatid, sabi dito, large forces of IDF operated in the last days in Shati refugee camp. So in the past days, the IDF began to fight significant forces inside the Shati camp. And one of the battles, the fighters of the Givati Brigade combat team identified a civilian population in the structure. Forces allowed the civilian to evacuate through a secure access. So, habang nakipaglaban sila sa mga Hamas doon sa Shati camp, meron silang na-recognize na meron doong mga civilian and they helped this civilian to evacuate through secure access. Kasi nga may mga binigay ng secure access yung mga IDF force na meron mga sundalo doon ng IDF to allow the civilians to leave the north going to south na maayos para walang threat against Hamas. But sabi dito, terrorists shot at the security forces. The fighters responded with targeted fire protect the evacuation access with light fire and tank fire and eliminate the terrorists. So, umaga-gabi mga kapatid. Kaya kung titingnan nyo, nagpo-provide sila ng mga light fire sa gabi. Makikita nyo, maliwanag yan to give light sa mga gusto mag-evacuate ng gabi. And ayan, makita natin that Israel soldiers are protecting the civilian in Gaza. So ang pinaka-target lang talaga nila yung mga Hamas na ito mga kapatid. So
Ayan, kung titignan natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagpasabog ng Israel, lalo na po sa mga lungga ng mga Hamas na ito, yung mga ginagamit ng mga buildings na ginagamit nila to put weapons and to fire rockets going to Israel. So hindi na nila tinitigilan, tinatantanan yung mga lahat ng mga facilities na na-recognize ng Israel na ginagawa nilang lungga, mga kapatid. So ayan, nasa shore na sila. So kita nyo, from Israel, naabot na nila yung dagat. So ibig sabihin, napalibutan na nila yung mga Hamas na ito. So yun nga lang, nasa tunnel sila. So doon sila nagtatago. But outside, ay naikutan na nila, mga kapatid, yung place doon sa Gaza. So may share ko sa inyo, mga kapatid, na isang video na makikita mo talaga that Israel is not hurting civilians. So nadadamay lang talaga sila because Hamas are using these people as a human shield. Pero pag titingnan nyo, mga kapatid, Israel soldiers don't want civilian to get involved. In fact, sabi ko nga, tagal na silang pinadalahan ng mga sulat to evacuate kasi nga the Hamas are using the place bilang taguan. So ngayon ay patuloy pa ring open yung mga access or exit place na pwedeng puntahan ng mga civilian na ito para makaiwas sa mga places na kung saan nagkakaroon po ng digmaan doon sa Gaza. So sa video na ito ay pakita natin that these Israel soldiers are helping these civilian who are evacuating, nag-evacuate sa lugar and pumupunta sa mga access place kung saan pinubahid po ng Israel para makadaan at makalakad sila away from the fear of Hamas. So tignan natin ito, mga kapatid. Ayan, these are Gazans. So binibigyan sila ng tubig. Ayan, nasa ano sila, nasa dagat. Ayan. So may sakit na bata. So naghingi sila ng tulong for doctor. This humanitarian passageway is to allow us, IDF, to attack Gaza and the Hamas. Okay, yun. Meron pong humanitarian passage na doon sila mag-exit para at least ma-free yung places na ina-attack ng Israel. Walang civilian para maka-atake sila na maayos and to direct Hamas. Only the Hamas, not the Gazan citizens. Ang pinaka-objective nila, mga kapatid, is the Hamas. So, pakikita natin yan, it's not the civilian in Gaza. Dadadamay lang yung mga civilian because of Hamas na ito. And these soldiers is saying na hindi nila punteriya yung mga civilian. They are there to destroy Hamas. Allow the women and the children this humanitarian passageway so we can continue with our job to attack the Hamas and to defeat him. But the Gaza citizens are not to blame. They are not to blame. The Gazan citizens are not to blame. Alam naman nila na nadamay lang sila dito, na alam naman ng mga sundalo na walang pake yung mga Hamas na ito sa mga civilian doon. They knew that when they attack October 7, na magre-retaliate talaga yung Israel ng force, lalo na nagkuha sila ng mga hostages. And alam nila na maraming madadamay ng mga civilian, but they don't care. Alam naman natin na I think nasa 3 to 4, if not mistaken, na gera na ginawa ng Hamas against Israel. And they already knew na ganito yung magiging sitwasyon, but hindi sila naghanap ng paraan para sa mga innocent people doon sa Gaza. We will let them pass, and this is the humanitarian passageway. And we will let them pass. Kaya binigyan nila ng tubig and hayaan nila silang makalakad doon sa humanitarian aid or place na kung saan pinubahid ng Israel. See right here. Ayan, may batang may sakit. Nararamdaman. So these are the doctors of Israel. Okay, so ayan, mga kapatid, that is our news tonight. Pagpray natin patuloy yung mga civilian doon sa Gaza na maging safe and mailigtas, lalo na yung mga doctors na nag-cure pa sa mga may sakit doon, lalo na sa mga bata. Pagpray natin na mailabas na maayos yung mga bata doon, hindi na pumadamay, mailipat sa maayos sa hospital, and matapos na, mga kapatid, yung gulo na ito. So, ayan, salamat sa patuloy nagsusupport, sa mga nagko-comment, sa mga nag-message to pray for us here in Israel. And syempre, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like at mag-subscribe ka na rin, mga kapatid, para maging updated ka sa ating mga videos. So maraming salamat, good night sa atin, paalam.